Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ngayong araw ng Biyernes, November 7, 2025, ako ang iyong alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Ara Cassandra Cuncon, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyong para sa mamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Mahigit 400,000 halaga ng shabu nakuha sa high-value individuals sa Urdaneta City. Sa kabila ng kalamidad, Konsolasyon MPS patuloy na nagbantay at nag-rescue sa kasagsagan ng Bagyong Tino. Underground Mass Organization member nagbalik loob sa Eastern Samar, pagpapatunay sa tagumpay ng iklip. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNP correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang malaking tagumpay ang naitala ng Mountain Province Police Provincial Office matapos nilang maresto ang individual na itunuring na number 2 most wanted person sa provincial level. Arestado ang suspect na may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Patunay ito na hindi titigil ang pulisya hanggat hindi masasampahan ang kaso ang lahat ng natatago sa batas. Patrolwoman Jomalyn Kakanindin sa balita. Estado ng Mountain Province PNP ang number 2 most wanted person provincial level sa kasong paglabag sa Section 11 and 12 ng RA 9165 sa Luna, La Union nito lamang Nobyembre taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon dahil sa pagtutulungan ng mga operatiba sa pangunguna ng Boco Municipal Police Station, katuwang ang Mountain Province Police Provincial Office at ang Police Regional Office 1. Arestado ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na inihain laban sa kanya noong ika-29 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Bontoc Mountain Province na walang inirekomendang piyansa sa paglabag sa Section 11 ng RA 9165 at may inirekomendang piyansa naman sa paglabag sa Section 12 ng RA 9165. Matapos basahan ng kanyang mga karapatan sa salitang kanyang naiintindihan, dinala ang akusado sa tanggapan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at wastong disposisyon bago i-turn over sa kinauukulang hukuman. Ang matagumpay na operasyon ay patunay sa dedikasyon at determinasyon ng Mountain Province PNP sa kanilang sinumpang tungkulin na mas paigtingin ng kampanya kontra kriminalidad at panagutin ang mga maisala sa batas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng komunidad tungo sa isang bagong Pilipinas.
Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Jomalyn Kakaninding, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kakaninding. Arestado ang isang individual na tinuring na high-value individual matapos itong mahuli sa isang matagumpay na bypass operation ng pinagsamang puwersa ng pulisya at iba pang ahensya ng Urdaneta City. Nasamsam mula sa sospek ang humigit kumulang 400,000 halaga ng hinihinalang shabu. Yan ang balitang tinutukan ni Police Corporal Mark Anthony Pico. Umabot sa tinatayang 442,000 halaga ng shabu ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang high-value individual sa ikinasang bypass operation sa Barangay Santo Domingo, Urdaneta City, Pangasinan. Naaresto sa operasyon ang isang 54 na taong gulang na massage therapist matapos ang matagumpay na operasyon ng pinagsanib na puwersa ng PDEU Pangasinan PPO, katuwang ang PIU Pangasinan, PIT Pangasinan, RIU-1, RID-1, RPDEU-1, PDEG SOU-1, Urdaneta City Police Station at PDEA Regional Office 1. Nakumpiska mula sa sospek ang humigit kumulang 65 gramo ng shabu na nakalagay sa 5 heat-sealed plastic sachet kasama ang iba pang mga ebidensya. Ang sospek ay kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ayon kay Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng PRO1, ito ay bunga ng dedikasyon, sakripisyo at matibay na ugnayan ng ating mga unit at katuwang na ahensya sa patuloy na kampanya laban sa pinagbabawal na gamot. Nananatiling matatag ang PRO1 sa adhikaing mapanatili ang Ilocos Region kung saan mamamayani ang batas, disiplina at kapayapaan. Dahil ang kapulisan ng Region 1 ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Pico. Isang malaking huli lang na itala ng mga otoridad sa Mabalacat City, Pampanga matapos nilang maaresto ang isang individual na tinuring na high-value individual sa illegal na droga. Sa nagawang bypass operation, nakupiska ang shabu na may tinatayang halagang 400,000 pesos. Ang matagumpay na operasyon, ito ay malaking ambag sa pagputol ng supply ng droga sa Pampanga. Patrolwoman Jilly Peña, ibalita mo. Naaresto ng mga operatiba ng Mabalacat City Police Station sa tulong ng PDEA 3 ang isang high-value individual sa ikinasang anti-illegal drug operation sa Barangay Tau, Mabalacat City, Pampanga. Kinilala ni Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director ng Pampanga Police Provincial Office, ang suspect na si alias Tots, 22 anyos, construction worker at residente ng Balibago, Angeles City. Nahuli siya matapos makabili ang pusher buyer ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa halagang 1,000 pesos. Sa isinagawang paghahalughog, nakuha mula sa suspect ang 12 sachet ng hinihinalang shabu na may tinatayang bigat na 60 grams at halagang 408,000 pesos, pati na rin ang bypass money. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Mabalacat CPS at mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting na kampanya ng Pampanga PNP laban sa pinagbabawal na gamot bilang patunay ng kanilang matatag na pangako sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at isang komunidad na ligtas sa anumang banta ng kriminalidad. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Dalawang illegal na bagay na nasamsam sa Bacoor City Police matapos lang maresto ang isang individual na tinuring na street-level individual sa illegal na droga. Kabilang sa mga nakupiska ang shabu at isang improvised na baril. Patunay ito sa seryosong kampanya ng pulisya na tanggalin ang banta ng droga at illegal na armas sa komunidad.
Patrolwoman Priscilla May Urbano. Tagumpay na naaresto ng Drug Enforcement Team ng Bacoor Component City Police Station ang isang street-level individual sa isinagawang bypass operation sa Camellia Springville, Barangay Molino 3, Bacoor City. Kinilala ang suspect na si alias Nel, 44 taong gulang at residente ng Bagong Silang, Barangay Queens Row, Central Bacoor City, Cavite. Isinagawa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Philippine Drug Enforcement Agency na nagresulta sa pagka-aresto sa sospek. Nasamsam mula sa kanya ang 2 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu, 2 piraso ng 100 peso bill na ginamit bilang bypass money, at isang improvised firearms na may kargang 1 bala. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Provincial Forensic Unit sa Imus City para sa pagsusuri. Samantala, ang suspect ay kasalukuyang nasa Bacoor Component City Police Station habang inihahanda ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Piero Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Priscilla May Urbano, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Urbano. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Hindi nagpatinag ang mga pulis sa bantalang kalikasan. Sa halip, buong tapang nilang isinagawa ang mga rescue operation at forced evacuation upang masiguradong ligtas ang mga residente, lalo na ang mga nasa flood-prone at landslide-prone areas ng munisipalidad. Ang galang mabilis at matatag na aksyon ay nagpakita ng diwa ng serbisyo at pananagutan na nagpapatunay na ang Konsolasyon MPS ay nanatiling handa at tapat sa tungkulin sa oras na matinding kalamidad. Patrolwoman Flora May Azares. Nagpakita ng matatag na dedikasyon at malasakit sa kapwa ang mga tauhan ng Konsolasyon Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Yunel B. Avergonzado, Acting Chief of Police, sa kanilang tuloy-tuloy na operasyon bago, habang at matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Mula sa paghahanda hanggang sa search, rescue at relief operations, mahigpit na nakipag-ugnayan ang Konsolasyon MPS sa lokal na pamahalaan nito at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at maagap na matugunan ang mga pangangailangan ng komunidad. Sa kabila ng kakulangan sa kagamitan at panganib na dulot ng malakas na ulan at pagbaha, patuloy na nagmumonitor ang mga tauhan sa mga apektadong lugar, tumulong sa mga residenteng nasa peligro, at tiniyak na lahat ng hinaing ng mamamayan ay naiparating sa tamang tanggapan para sa agarang aksyon. Kasabay nito, nanatiling mapayapa ang buong bayan sa pamamagitan ng regular na pagpapatrolya at visibility operations upang maiwasan ang mga insidente ng looting at iba pang kriminal na gawain habang nananalasa ang bagyo. Ang kanilang walang kapagurang serbisyo sa gitna ng sakuna ay patunay ng tunay na diwa ng Philippine National Police na handang maglingkod at magprotekta sa sambayanan anumang oras, anumang sitwasyon. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Flora May Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Isang member ng Underground Mass Organization ang kusang nagbalik loob sa Eastern Samar. Alamin ang buong detalye sa balita. Patrolwoman Maria Elena Singian. Winakasan ang pakikibaka at kusang nagbalik loob sa pamahalaan ng isang miyembro ng Underground Mass Organization sa Barangay Garden, Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 801st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 8 kasamang Provincial Intelligence Team Northern Samar at Regional Intelligence Unit 8. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendere ay nasa kustudiya ng 801st Maneuver Company RMFB 8 para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng dating miyembro ng UGMO ay representasyon ng mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas.
Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Singian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Arestado ang isang individual at nakumpiska ang malaking halaga ng iligal na droga kasabay ang isang hindi lisensyadong baril sa kinasang bypass operation. Patrolwoman Reyna Celestine Sendrijas sa balita. Arestado ang isang drug suspect sa isinagawang buy-bust operation ng mga kapulisan ng Osamis City Police Station sa Barangay Bacolod, Osamis City, Misamis Occidental. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa, officer in charge ng Osamis City Police Station, ang drug suspect na si alias Alan, lalaki, 43 anyos at residente ng nasabing lugar. Sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu, isang cellphone, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money, at isang 45 caliber pistol, 2 magasin at 6 na bala. Mahaharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Reyna Celestine Sendrijas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sendrijas. Empleyado ng paaralan arestado sa pagtutulak ng droga. Ang detalye ng balita ay hatid mo, Patrolwoman Joanna Kawili. Isang administrative aid ng pampublikong paaralan na kabilang sa listahan ng mga high-value individual ng pulisya ang matagumpay na naaresto sa isinagawang buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit ng Butuan City Police Office. Ang operasyon ay isinagawa bandang alas 11 ng gabi sa barangay Doongan ng nasabing lungsod. Kinilala ang suspect na si alias Nobita, 30 taong gulang, binata, residente ng barangay Ambago at kasalukuyang nagtatrabaho bilang administrative aid sa isang high school sa lungsod. Na-recover mula sa kanya ang 6 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang iligal na droga. Ang kabuuang bigat ng nakumpiskang shabu ay tinatayang 6 na gramo na may standard drug price na 40,800. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng BCPO, CDEU at sasampahan ng kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joanna Kawili, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawili. Matagumpay na nasagawa ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill 2025 sa Maguindanao del Norte. Patrolwoman Veronica Lagi sa report. Matagumpay na isinagawa ng Police Regional Office BAR sa pangunguna ni Police Brigadier General Jason C. de Guzman, Regional Director, ang 4th Quarter National Simultaneous Earthquake Drill 2025 o NSED sa Salipada kay Pendatun, Parang Maguindanao del Norte, nito lamang 7 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa pagkikipagtulungan ng Bureau of Fire Protection BAR at ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office, nakatuon ito sa pagpapalakas ng kahandaan at kakayahan sa pagtugon sa sakuna. Ito ay nagpapakita ng tamang pagsasagawa ng duck cover and hold technique na mahalaga upang maiwasan ang mga pinsala sa panahon ng lindol. Kasama rin sa aktibidad ang mga pagsasanay sa post-earthquake scenarios, gaya ng search and rescue operations at medical response upang mapahusay ang koordinasyon ng mga ahensya. Bahagi ang nationwide drill na ito ng mas malawak na kampanya para ihanda ang mga komunidad upang mabawasan ang mga panganib sa lindol at mga posibleng biktima nito. Pinagtibay ng mga pagsasanay ang mga kaalaman at kasanayan ng kailangan para mabisang harapin ang mga sitwasyon ng sakuna. Ang aktibong pagkikilahok ng PROBAR, BFP at iba pang sangay ng gobyerno ay nagpapatunay ng nagkakaisang pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang kaligtasan ng komunidad at kahandaan sa panahon ng emergency situations.
Ang aktibong pagkikilahok ng ProBar, BFP Bar at iba pang sangay ng gobyerno ay nagpapatunay na nagkakaisang pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno upang tiyakin ang kaligtasan ng komunidad at kahandaan sa panahon ng emergency situations. Ang inisyatibong ito ay kaakibat ng pambansang pananaw ng bagong Pilipinas tungo sa mas ligtas at mas handang bansa laban sa mga sakuna. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang nakalap ng ating mga PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. Mga ka-PNN, 48 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pumunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay naglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balansing balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang iyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Ara Cassandra Cuncon, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyong para sa mamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.